Mga relationship, mga companies, mga associations, mga team na kung minsan, it's actually taking you far away from what you believe. Dati hindi ka naman ganun, pero nagiging ganito ka na ngayon. Sa pagsama sa kanila, choose your battle. Yung mga dapat hindi, alam nyo, may mga away na hindi dapat pinapatulan. May mga text, mga chat na hindi dapat nire-replyan. Ano yung mga bagay sa buhay niyo na napasubo kayo pero hindi dapat kayo nandun? You will learn something very powerful just sa games na yan. Ito pa yung pangatlong we will learn. Ilang sakong bigas po yung nakita nyo sa game? Isa lang. Mauubos ba yon? Come on, mauubos po ba yon? Because opportunities don't last forever. Opportunities don't last forever. Parang ngayon, may pagkakataon kayo ngayon na makapakinig, di ba? It's your opportunity. Hindi palaging may mapapakinggan ka. Hindi palaging may magsasalita sa unahan mo. Hindi palaging may mga moment na mayroon kang chance to worship. Kaninang umaga sa Terminal 1, yung bang happy-happy ka na naghahatid lang ng mga kamag-anak mo na lilipad abroad, merong isang SUV, kaninang umaga, 9 a.m., inararo, yung isang tatay, iyak ng iyak, yung 5 taong gulang na bata, nandun sa ilalim ng sasakyan. Nagwawala siya, anak ko yan. Yung bang sitting pretty kayo, no papunta kayo, for example, ng Panorth, nabalitaan niyo ba sa STX? Na nakatulog yung driver ng Solid North na bus. 10 people died. Ang masaklap pa ron, may mag-asawa na engineer na may anak na 2 years old. Na-save yung 2-year-old na bata, pero namatay yung mag-asawa, walang nanay at tatay. As easy as that, as quick as that. Pag may opportunity tayo like this, mga pagkakataon na kung saan we can put our faith directly to God, do it. Yung kumbaga, Lord, talagang kahit pala gaano kaingat akong mag-drive, pag biglang may inantok lang, sabay-sabay kayong aararuhin na parang coke in can na krinas yung mga sasakyan. 10 people died, 27 wounded, and so many being counted pa. Have you imagined? You are now in the midst of opportunity na hindi palaging ganito. Hindi palaging may time ka para makapag-church, may time ka para makapag-unwind, may time ka para to fix everything in your life. Sometimes you will lose it without knowing it. Nawala na, hindi mo na namalayan. Hindi po palaging bukas ang pinto, magsasara din. Hindi palaging mabait yung kasama mo, magpapagod din yan. Hindi palagi siyang na lang ang nag-i-invite sa'yo, mahihina din yan. May nagtanong nga sa akin, kanina, PH, si nagpo-propose ng kung ano-ano, nagbe-breakdown na naman, ganito, ganyan. Kinausap mo ba, PH? Sabi, alam mo, may mga moment na kakausapin mo yung tao, pero may mga moment na pababayaan mo sila. Why? Self-inflicting, hurting yung ginagawa nila. Sinasaktan nila yung sarili, pero gusto nilang laging ilagay sa iyo yung opportunity, responsibility na i-baby mo sila. Minsan, you have to let go of those people for them to grow alone. Pero pag lagi mo na lang i-baby, kumusta ko no, baby, ito dede, oh. Dahil lang nada-down, dahil lang nagbe-breakdown, dahil lang nag-ano, come on. Ang opportunity for you to grow, hindi palagi nakaasa sa ibang tao. Minsan, sa sarili natin, we have to put our faith in Christ, whatever happens. Without people, si David, alam mo, nung walang mag-i-encourage sa kanya, sabi ni Lord, ng salita ng Panginoon, and David encouraged himself. Sarili niya ang nag-encourage. Why? Pag na-miss niyo po yung opportunity, alam niyo kung ano gagawin? Balik lang sa pila. Balik lang on track. Ikot lang uli. Di ba, sinushoot mo? Oh, na-miss! Ikot lang uli. Balik lang uli sa pila. Tapos, intay mo yung moment mo. Ayan na naman yung opportunity mo. Pag hawak mo na, na-miss na naman. Balik lang uli. Can you please don't blame other people for you missing the opportunity? At huwag naman tayo magje-jealous pagka halimbawa namimiss natin yung opportunity. Lalo pagka nakikita nyo yung nanalo, di ba? Ganun na gano'n, salok ng salok. Kung ubusin yan. Kahit mag-emote ka, walang magagawa, but you wait your turn. Iikot ho yung moment called life. Pag opportunity mo na para ikaw ang magbigay, I suggest you give. Pero pagka opportunity na ikaw ang nanghihingi, receive it freely nang walang pride. Pag opportunity mo na ikaw ang may power to bless, bless it without pride.
Nang walang pagmamalaki, walang pagyayabang. Pagka moment na kayo ang nasasaktan, take that as an opportunity. Pagka kayo ang moment na kayo ang magpapatawad, will you please take that as an opportunity to forgive? Kaysa yung mga moment na may pagkakataon tayo, minsan ka na nga lang magpapatawad, lagi na lang ikaw ang pinapatawad, ayaw mo pang ibigay. Lalo sa mga magkakapatid, na mga nag-aaway-away, alam nyo, pagka yan, bedridden na, halimbawa, 5 taon mong hindi pinansin, tapos biglang narate sa balik ng karamdaman, pag nandun lang, papatawarin mo rin naman. Total, papatawarin mo rin naman, di patawarin mo na ngayon hanggat malakas siya. Ba't iniintay mo munang mga, ay nagagaganon? Iniintay nyo na yung mga bedridden muna, tsaka, sige na ate, pinapatawad na kita. Sabi ng ate mo, kung kailang mamamatay ako, patayin kita kaya. Kung kailang mamamatay na ako, tsaka mo ko papatawarin, sana nakapag-Star City muna tayo. Nag-roller coaster man lang tayo, nag-Jollibee man lang tayo, nagawa muna sana natin yung mga bagay, why opportunity won't last forever. Mawawala yan, matatapos yan. Pastor, hindi pa po ako ready. Please don't wait to feel ready. Huwag kayong mag-intay ng feel mo ready ka kasi that won't happen. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, Tim, in season or out of season, parang ready or not, preach it. Preach the gospel, ready or not, season or out of season. Pastor, ikaw ba lagi mo bang feel na magsimba? Naku. Minsan nga maaalala ko lang, di ako palang pwede umabsent, ako nga pala yung pastor. Pero minsan wala din ako sa mood. Ayoko din. Pero wala eh. Ready or not, feel better or not feeling well. Kailangan eh. Kailangan eh. Naalala ko si Pastor Jed, nag-chat sa akin kahapon sa Sabado. Pastor, may namamagayin tenga ni Shem, nilalagnat, siya naman namamagayin tonsillitis. So baka malate siya sa young people. Sa akin, excuse na yun eh. Huwag ka nang umaten, magpahinga ka na lang sa bahay. Pero nag-take siya ng picture, nandito pa rin sila. Sa youth service, kahapon, where hundreds of young people are here expecting. Minsan you don't have a choice but to show up. Minsan you don't feel, pero kailangan mong mag-show up. Why? Because opportunity. One time, merong tatalon sa building sa Jones Bridge. Sakto naman. Dumadaan sila Pastor Jade. Huminto. Nasalba niya yung tatalon doon na babae. Opportunity. Opportunity, nag-preach ako sa Cebu Pacific flight sa aeroplano habang umaandar. Opportunity, magpapakamatay pala isang babae. Na-save nung mag-preach. Opportunity yun eh. Mga pagkakataon sa buhay mo na pag hinamis mo, sayang, di nababalik. Kung bumalik man, di ka sure kung kailan, anong oras. Something we learn about game. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo. That's life. Here's number 4. We will learn from that video. Alam mo, pagka halimbawang may mga tao na nagtatagumpay, tapos yung kanyang lalagyan ay talaga namang, alam mo, mararamdaman ng mga tao minsan, pag nagtatagumpay ka, naiinggit sila. Sa totoo lang. Kaya huwag kayo masyadong post ng mga bagay na magagandang nangyayari sa buhay nyo. Let me tell you, mas marami ang naiinis kaysa sa mga bagay na natutuwa sa'yo. May natutuwa naman konti lang. Yung totoo ha? Why? Sana all, dapat, ba't sila, ba't hindi kami? Iba nga pagka kumikita, tatanungin pa, saan kaya galing yung pera niyan? Hindi na lang manghingi, para wala ka na sinasabi. Why? Something we will learn. Don't let other success distract you. Huwag natin payagan yung tagumpay ng iba, ang gumulo sa buhay natin. Pagka kumikita sila, rejoice. Halimbawa, yung kapatid mo, pinsan mo, kapitbahay nyo, mas maganda yung negosyo ngayon, nakakabili ng TV, nakakabili ng ref. Rejoice. Huwag kayong ma-distract, huwag kayong mainis pagka nagtatagumpay sila. Alam nyo kung ano magandang gawin? Kuya, I'm happy for you. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ako para sa'yo. Pansinin nyo ho, ang dami-daming players, pero yung bawat players na yon, iba-iba ng strategy. Iba-iba sila. Why? May suggestion ako sa inyo. Please don't copy someone else. Don't copy. Copying someone else program will always lead to failure. Palagi. Sa tuwing kopya ka why? Because we are blessedly
actually tremendously, uniquely blessed ni Lord. Yung bang, sabihin nyo nga ito, God's timing and blessing. Lahat tayo, God's timing and blessing are uniquely yours. It's actually uniquely para sa'yo. Kaya huwag kayong maiinggit, kukumpara yung sarili sa iba. Alam nyo kung anong gawin nyo? Create your own strategy. Have your own way. Have your own style. Buti na lang hindi ko kinopya lahat yung mga ginagawa ng ibang mga churches. Hindi ko kinopya the way they preach, the way they style sa pag-evangelize. Buti na lang. You know, I had the chance to listen from what the Holy Spirit is saying. Hindi ko kinopya lahat ng dapat ginagawa nila to. Dapat, hindi ko nga kinokopya yung ginagawa natin sa Maine sa New Life Alabang Hindi ko nga kinopya sa New Life The Fort, kahit mga kaibigan ko itong mga ito lahat. Sa North Metro, sa Tacloban, why? Kasi alam ko, merong sariling voice ang salita ng Panginoon sa bawat simbahan. Kaya lang, pag kopya ka ng kopya, ay, ano ba ginawa mo sikreto sa strategy ng business mo? Ba't pwede ka naman magtanong at para matuto. Pero yung kopyahin mo lahat, hindi siya. You have to find your own strategy. Kaya lang, pag nakita mo nagtagumpay yung kanya, huwag kang mainggit. Huwag kang mainis, huwag tayong magalit. Pag may magandang nangyayari sa iba, stop comparing yourself. Why? You will lose your focus. Anong gagawin, Pastor? Trust God's process that designed for you. Meron talagang process si Lord sa buhay mo na nakadesenyo para sa'yo. Yun nga lang, huwag kang ma-insecure. Huwag kang ma-insecure. There are a lot of good people better than you for sure. Lalo sa akin ako po. There are a lot of good and better preacher, pastor, teachers. Kaya lang, sabi ni Paul, you can have 1,000 teachers but not many fathers. Kaya you need to be secured. Kailangan malaman mo na sa buhay na ito, laro lang yan. Kung ano man yung nawala sa buhay ninyo, natalo sa inyo, laro lang yan. Babalik din yan. Sa totoo lang. Here's number 5. We can learn. Dalawa na lang po. Dati 300 to Ginawa ko na lang 6. Number 5 na tayo. You know what you will learn from the game? Perseverance and efforts pay off. Ano ibig sabihin? Gusto ko yung attitude ng mga tao na hawak niya yung, di ba? Sinushoot niya. Pag hindi niya na-shoot, anong ginagawa niya? Dinadaan sa tawa. Hindi na po frustrate when he missed or she missed it. Ang gagawin, tatakbo na naman siyang gano'n, pupunta pwesto sa likod. Pag dinadaan sa tawa, pwede ba pag gano'n na lang gawin niyo? Hindi dumating yung sweldo. Sweetheart, okay lang. Daanan nyo na lang sa tawa. Hindi dumating, na-delayed, may hindi nangyari, hindi ka nakapasa sa exam, daanan mo sa tawa. Come on, laugh at it. Kesa ma-frustrate. Minsan yung frustrations leads to depressions. Ang dami mga frustrations mo sa buhay. Kaya lang ngayon, kaya ang mangyayari, alam nyo ganito. Add efforts. Halimbawa, hindi mo na shoot. Pagka moment mo na, lahat na ng energy, hindi na naman na-shoot. Balik wala lahat. Pwedeng gawin. Efforts. Add more effort. Pag kumikita yung iba, baka nag-add sila ng effort. Pag mas malapit siya ron sa isa, baka nag-add siya ng effort. Pag mas nakapasa siya, ikaw hindi, baka naman nag-add ng effort sa review. Pag may mga sideline, downline, mas marami siyang, baka naman ma-effort siya kasi. Pastor Herbie, ba't nag-grow yung church niyo? Ba't ang dami-dami laging tao? Baka naman nag-e-effort kasi yung New Life Tondo ng lahat ng gimmick para sa mga tao maabot sila. Baka lahat ng pwedeng gawin. Baka kala nyo ito po ang service natin Sunday lang. Hindi ho. Monday to Friday, meron tayong gawain everywhere. Find the worst place in Tondo, meron tayong Bible study doon. Kung ano yung pinaka nakakatakot puntahan, we have something doing on those area. Meron tayong eskwela. Yung school natin, hindi po yung, may bayad na pang negosyo, hindi ho. Ang school natin, 2, parehas, all for free. Hindi may mga church mag-i-school para magkaroon ng source of income. Hindi ho.
Wala tayong mga activities para kumabig, para kumita. It's all for free. Why? Because I do believe efforts will be paid. Will be paid. Kaya alam nyo, sa life na ito, dagdag ng effort. Maagang gumising. Manood ng mga magagandang mga dapat panoorin. Find, although make your day fruitful. Make your day actually challenging. Mag-add ka ng effort. Kung dati hindi ka nagtutoothbrush, toothbrush na rin. Mag-add ng effort. Alam nyo yung iba, ang gwapo talaga sana. Ang ganda naman talaga pagka tinitigan mo, kaso kailangan mo laging titigan ng ano. Kasi hindi lang siya nag-aayos. Pag yan, nag-effort yan. Yung iba sa inyo, mag-effort lang. Ayusin yung buhok, magpariband, mag-ayos. Tapos, tsaka nyo puntahan yung dati yung jowa. Oh. Huyo ka ngayon. Nag-effort din siya. Ang tindi naman, mas matindi effort niya. Talo ka pa rin. But sometimes, you know what? I'm just making fun of it, but you just add efforts. Will you please add more effort in your spiritual life? Pwede ba magdagdag naman kayo ng effort sa mga spiritual na buhay niyo? Hindi yung lagi na lang kayong ini-invite, lagi na lang kayong tatanungin, sama ka. Lagi na lang kayo, sige, sagot ko, pamasahin mo, sumama ka lang. Will you please add more effort? Read your word, read the Bible, pray, ask people, watch preachings. Tapos consistently attend church. Add more effort and you will see, aba, nag-grow ka na. Right now, ilan yung volunteer natin din? Right now, nagulat ako, meron tayong 371 na volunteers. Malapit na tayo mga 500 volunteers. Why? Ito yung mga taong nag-a-add ng efforts. Efforts, kaya naman, alam nyo kung ano, bukod kay God na binebless siya, siya rin mismo nagiging blessing sa iba. Kaya dun palang bless ka na eh. Why? Pastor, ayoko mag-add ng effort, baka pumalpak ako. Okay lang yon. Failing is not final thing. Why? Kaya lang nagiging final ang failure? When you stop trying. Pag naghinto ka na sa pagtatry, wala na talagang mangyayari. Pero hanggat nagwo-work ka, nag-e-effort ka, may mangyayari. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Alam nyo, nakakatuwang mga tao, yung hindi nagsasuggest, ginagawa na lang. Yung ibang mga tao, ang gagaling magsuggest, pero pagawa mo sa kanya, hindi niya gagawin. Magaling lang magsuggest. Kaya ako, ganun ginagawa ko. Kung sino yung masuggest, o ikaw gumawa. Ikaw pala may suggestion eh. Ikaw pala nakaisip eh. Kasi simula nun, wala nang nagsuggest. But you know what? Pag nag-add ka ng efforts, when you add effort, add more work into what you do, tapos nilagyan mo ng passion, nilagyan mo ng love, nako, kikita ka talaga. Gagaang talaga yung buhay. You will see the difference. O last, pang-anim po. Alam niyo, pang-anim matututunan natin sa game? Lahat ng sumasali sa game, they want to win. Tama po ba? Pero iba yung they are really expecting to win big. Kaya yung iba, ang dala, maliit lang na ganun, pero yung iba, ang dala, malalim na kaserola. Talagang ang nasa isip nun, kung mananalo ako, ubusin ko tong bigas na to. You know the lesson we can learn from it? Expectation shapes our reality. Ito yung tanong ko sa inyo. How hungry you are? How thirsty you are? Pwede po ba yung expectations nyo, lakihan nyo na? Alam nyo, favorite prayer ko to myself, Lord, enlarge my capacity to receive. Why? Kasi, sa totoo lang, the size of your basin is the size of your expectations. Gaano ho kayo kagutom? Yung iba pag nagdadasal, pwede ba huwag kayo magdadasal ng ganito? Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Wag na. Baguhin nyo. Paano? Lord, pag binigyan mo po ako ng trabaho, gusto ko mataas ng sweldo at hindi stressful. Yung iba ganito, magpe-pray, Lord, pagalingin mo ako sa karamdaman ko. Dagdagan nyo na. Paano? Lord, pag pinagaling mo ako sa karamdamang ito, hindi na po ako magkakasakit uli niyan. Parang di pa balik-balik lang. Taasan nyo na expectations nyo from what God can do to our life. Lakihan na natin yung inaasahan natin sa Diyos
Mangangarap ka rin lang naman, lakihan mo na. Wala namang bayad yun eh. But that expectation actually, alam niyo ba't walang nagbubukas sa inyo? Baka naman di ka kumakatok. In a way, people are not hearing anything from God. They are not asking eh. Sino nakakatagpo? Naghahanap. Matthew 7:7. Sabi ni Lord, ask. It will be given to you. Knock, knock. Then door will be open. Seek, hanap ka lang ng hanap. Hanap ng hanap. Hanap ng ways, hanap ng paraan. Diagnose yung problem, mag-troubleshoot, mag-risk management. Hanapin lahat. Ano yung mga dahilan ng ito? And then magtanong sa Panginoon, magtanong sa Holy Spirit, magtanong sa mga leaders, sa mga pastor, and then you will see. Ang dami nitong hinahanap. Kaya nakakatagpo. Why? That's the heart of Jesus. Seeking, looking, searching. Lagi siyang ganun eh. Hinahanap niya palagi yung para sa kanya eh. Kaya tayo natagpuan eh. Lakahan nyo na expectations nyo. Pagdating sa life na ito, look at me. Let me close in this. Matatalo ka talaga. Pastor ako, kahit kailan di pa ako natalo, hindi ka palaging panalo. Hindi ka palaging panalo sa finances. Hindi ka palaging panalo sa health. Hindi ka palaging, minsan nga, hindi ka palaging panalo sa anak mo eh. Sa anak mo nga lang, talo ka pa eh, lalo sa asawa mo. Minsan hindi ka palaging panalo eh, lagi ka natatalo minsan eh. It's okay. Pero hindi naman ka palagi ring talo. Nananalo ka rin naman minsan. Nananalo ka sa negosyo, maganda yung pasok. Minsan nananalo ka sa exam, nakakapasa ka. Nananalo ka dun sa mga taong nakasalamuha mo, tama yung tao para sa'yo. Pero hindi palagi. Kaya game. Here's my question sa inyong lahat right now. Are you aware? Aware ba tayo na sometimes you are already losing without you knowing it? Minsan alam nyo, hindi nyo alam, natatalo na kayo, pero hindi nyo lang nalalaman. Marami nang nawawala, marami nang naiinis, marami nang nami-miss na opportunity, marami nang mga umikot na mga panahon sa buhay natin, marami nang mga pagkakataon na dapat sa atin na yun eh. Pero we've missed it big time. Here's the good news. Whenever we play the game called life, Jesus is playing with us. Kasama natin si Lord sa larong ito. Kaya at the end of the day, whether we win or lose, it's all about learning. At the end of the day, whether we blew it big time, don't worry. Lagi tayong may chance na tawanan yung sarili. Huwag na kayong magmukmuk. Better to laugh at yourself, at your mistake, kesa to always cry at your mistake. Alam niyo ba kung bakit sumikat si Miriam Kiambao? Hindi naman dahil nanalo siya, kundi dahil natumba siya at yung pagbangon niya ang nagbigay ng kadakilaan sa kanya. Minsan di yung pagbagsak mo interesado ang Diyos, kundi yung sa pagbangon mo at pagpatuloy mong paglapit sa Kanya, na para bang sinasabi mo, game lang to, ba't ako magpapatuloy na matalo? Sana iba sa inyo, alam nyo ng mga nasaktan, it's always, have this mindset always na, Lord, maybe talo ako ngayon, pero hindi ako mananatiling talunan. Why? Because in Christ, we have the victory. Amen? Hindi kayo palagi pong mawawalan. Huwag niyong ilagay sa isip nyo na lagi na lang kayong wala. Lagay niyo sa isip nyo, nawalan man ako ng mga nakaraan. Alam kong magkakaroon rin ngayon. Natalo man ako ng mga nakaraan. Kaya iba, ayaw nang magtrabaho. Ayaw nang mag-aral muli. Ayaw nang mag-start ng relationship uli. Why? Thinking na baka lagi na lang talo. Huwag kayong matakot. Life is a game. You will win sometimes, you will also lose sometimes. But the most important thing, you are not quitting. You are not giving up. You are not turning back on God. You are not stopping. Ang ginagawa mo lang, move on, move on. Pressing always towards the prize. Yes, mahirap. Yes, nakakapagod. Yes, kung minsan you could not explain it. Pero ang maganda, alam nyo kung ano? Lagi tayong may chance to move on. Lagi tayong may chance na umikot ng habang tumatawa, kabat na frustrate inside, pero dinadaan mo na lang sa joy.
and then you start it again. You want to go again to seize your opportunity. Kung may meron akong mawawala ngayon sa buhay ko, whatever it is, bahay, sasakyan, lahat ng mga bagay na at siguro ang mahirap lang sobra kong idadamdam ng gusto pag ang mawawala sa akin, mahal ko sa buhay. Pero material, you cannot scare me from that. Hindi niyo ako kayang takutin na alisin ang mga bagay na meron ako. Wag lang yung pamilya, masakit eh. Pero pag nawawala na, you have to accept it. Pag namatayan kayo ng anak, namatayan kayo ng nanay, ng tatay, ng asawa, masakit. Natalo ka lang, big time. Pero don't worry. Sa mga taong nawalan ng nanay at tatay, alam niyo ba, he is the father of the fatherless. Minsan nga, may mga mamimit kang mga tao na tumayong pangalawa mong nanay eh. Minsan may mga mamimit ka palagi, si Lord magpapadala ng mga tao to comfort you. Huwag lang tayong maging selfish. Na dapat sa atin lang. Kaya nga ako dito sa church, every time people wanting to go, please go. There's a lot of churches out there. Laging pinapag-go. Why? Because minsan, sa paghawak mo ng bawat bagay, lalong nawawala po. Pero pag nagle-let go ka na, lalong bine-bless ni Lord. To those who keep their lives losing it, but to those who want to lose it, they're having it more and more and more. Parang laro talaga. Parang laro talaga. Kailangan lang, alam mo kung ano, huwag niyong gawing sugal, ha? I don't want you to think of gambling, but I want you to think of a game na may excitement. Ang life, makakabangon talaga. Makakabawi talaga. Kaya wala dito makakaisip ng suicide, walang makakaisip ng ayoko na, walang makakaisip. Why? Kasi alam mo, babalik ka lang uli, iintay mo yung turn mo, dadating ka sa opportunity mo, masushoot mo din. Amen? And then later on, you will see you're collecting all the labor, all the hard work, all the love, all the service na binuhos natin sa Panginoon at sa kapwa-tao natin. Kung may isang kailangan tayo ngayon, alam nyo kung ano? Si Lord. To continue to win this game, we need more of Him. Can we sing that song? Kantahin natin ito. I need you more. More than yesterday. More than yesterday, I need you more. More than words can say. More than words can say, I need you more. Than ever before. Than ever before, I need you, Lord. Yes, Lord, we need I you. need you, Lord. One more time. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday. More than yesterday, I need you more. More than words. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe. More than the air I breathe. More than the song More I than the sing. song I sing. More than the next More than heartbeat. the next heartbeat. Hallelujah. More than anything. More than anything. Lord, as time I'll be goes by your side, Lord. I'll be by your side. Everybody stand up. Tayo tayong lahat. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. Come on, everybody sing. Sing from your hearts. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before. Than ever before, I need you, Lord. Yes, we need you, I Lord. need you, Lord. Can I ask everybody, will you please bow your heads? Sign yan ng humility eh. And then close your eyes para hindi tayo ma-distract ng mga tao sa paligid natin.
when we bow our heads or when we close our eyes, that's not for God, that's for yourself. That's for ourselves. Papakumbaba po kami, Lord. Yung mga bagay na natalo kami sa buhay na ito. Minsan nasaktan, nawalan, nalugi. Today, Lord, as we humble ourselves to you, believing, Father God, na ikaw talaga ang unang-una naming kailangan before anything else. That's why today, Lord, we pray, makabangon, we pray, makapag-start ulit, we pray, Lord, na makamove on na. We pray, Lord, through your strength and grace upon each one of us, magkaroon kami ng pagkakataon makapag-start all over again. Kung sa negosyo man ito, relationship, or health, whatever categories, area ng buhay namin na you want us to start from the very beginning, Lord. Maybe not from the scratch, but from where we left off, Lord. Here we are today asking. Palakasin mo kami, strengthen mo kami, Lord. And here's another prayer. Lord, pababawin mo yung aming kaligayahan. Yung bang konting kibot, masaya na kami. Hindi kailangan sobrang laging malaki ang kinikita. Yung bang may kinita lang nung araw na yung kahit hindi base sa masaya na kami doon, Lord. Pababawin mo yung kaligayahan namin na yung lang wala kaming sakit ngayon, masaya na kami doon, Lord. Pababawin mo yung kaligayahan namin, Ama, na minsan nabati lang kami, na pag nalambing lang kami ng konti, ang saya-saya na namin. Gawin mo kaming ganong klaseng mga anak. Mga tao na mabilis tumawa, mabilis sumaya, mabilis maka-appreciate, maka-recognize, Lord. We pray, Father God, wag mo kaming parang ang hirap-hirap. Please, make our hearts tender right now, Lord. Make it soft, Father God, na lagi appreciative sa mga bagay na hindi nakuha at sa mga bagay na nakuha. Hindi lagi na lang, Panginoon, may standard na inaabot. Our prayers, Father God, right now, Holy Spirit, make all our hearts pure like a child, parang bata, na ang bilis-bilis makumbinsi ng mabubuting bagay coming from you. Malakas ang loob na i-share ang pag-ibig mo. Tumatakbo ng hindi nahihiya, papunta sa iyo. We need you for this, Lord. At sa amin pong pagbangon, here ang prayer namin, ito pong prayer namin. Sa amin pong pagbangon, sa mga pagkakagupo, pagkakatalo, pagkawala sa buhay, ng mga bagay na minute-hate kinailangan po namin, ang dalangin po namin, Ama, sa oras pong ito, samahan mo kami sa larong ito, Lord. Para kahit minsan masakit, magagawa pa rin namin tumawa. Magagawa pa rin namin, Lord, isipin, intindihin ang damdamin ng iba. Kahit nasasaktan, natatalo kami. Help us, Lord, to realize that in this short time, na period ng life namin ngayon, magawa po namin yung dapat namin gawin. Taas natin kamay natin. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Thank you, Lord, that we have won it because of you, Jesus. Thank you, Lord, that we are triumphant, victorious because of you, Jesus. And for that, we bring back all the glory, all the honor and praise. In the mighty name of your Son, Jesus, we give you everything, Lord. This we pray. Everybody shout and say, Amen and amen. God bless you. See you again next Sunday. New life.